Paano nagsimula ang unang digmaang pandaigdig? Alam mo ba kapatid, na napakadaming buhay ang nawala dahil sa digmaan na ito. First World War o digmaang pandaigdig uno na madalas din nating maririnig bilang digmaan na tatapos sa lahat ng digmaan. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Nagsimula ang lahat ng ito sa Europa noong July 28, 1914 at tumagal ito ng hanggang November 11, 1918. Isipin mo yun kapatid, tumagal ang digmaan na ito ng 4 na taon, 2 buwan at 2 linggo. Dahil sa malaking digmaan na ito, mahigit 70 milyon na mga sundalo ang kasama sa gera at ang 60 milyon dito ay nagmula sa Europa. Isa ito sa pinakamalaking digmaan na naitala sa kasaysayan ng mundo at tao. Napakarami din ang namatay, tinatayang nasa 40 milyon na buhay ang nawala dahil sa gera na ito. Hindi pa kasama dyan ang mga katawan na hindi na nakita pa. Pero ang malaking katanungan dyan ay paano nagsimula ang digmaan na ito at bakit humantong ito sa ganitong klasing digmaan? Paano nga ba nagumpisa ang unang digmaang pandaigdig? Bago pa magkaroon ng unang digmaang pandaigdig, marami na ang tensyon na nagaganap sa loob ng Europa. Ito yung mga bansang sakop nito. Nagkakaroon sila ng mga hindi pagkakaintindihan sa loob ng maraming taon. Ang mga makapangyarihang bansa at kaharian doon sa Europa ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang puwersa. Makalipas pa ang ilang mga taon ay nagkaroon sila ng komplikadong mga alyansang militar at politikal. Pagsapit ng July 1914, ang mga makapangyarihang bansa sa Europa ay nahati sa 2 komisyon. Una ay ang Triple Entente na di kalaunan ay tinawag itong Allied Powers na kinabibilangan ng ilang mga bansa tulad ng France, Russia at Britanya. Ang ikalawa naman ay ang Triple Alliance na kinabibilangan naman ng Germany, Austria-Hungary at Italy at tinawag naman itong Central Powers o puwersa ng sentral paglipas ng ilang mga taon. Noong 1908, inumpisahan ng Austria-Hungary ang tinatawag na Bosnian Crisis. Ano itong Bosnian Crisis? Ang Bosnian Crisis ay isang pangyayari na naganap noong unang bahagi ng ika-20 na siglo. Ito ang dahilan kung bakit lumakas ang tensyon sa loob ng Europa bago ang unang digmaang pandaigdig. Nagsimula ito noong 1908 nang agawin ng Austria-Hungary ang kontrol sa lalawigan ng Bosnia at Herzegovina mula sa Ottoman Empire. Hindi ito nagustuhan ng Serbia at ilang mga bansa. Ito ay nagdulot ng tensyon at mga alitan pang rehiyon. At ito ang naging isa sa mga dahilan para sumiklab ang unang digmaang pandaigdig. Ngunit sa kasaysayan natin ngayon, ang itinuturing na dahilan kaya't bakit nagkaroon ng World War I ay noong July 28, 1914. Sa araw na ito, ang tagapagmana ng kapangyarihan at imperyo ng Austria-Hungary na si Archduke Franz Ferdinand ay bumisita sa Sarajevo. Ito ay ang kapital ng Bosnia. Habang nakasakay si Archduke Franz Ferdinand sa kanyang karwahe, binaril ito at napatay ng isang revolusyonaryo na si Gavrilo Princip, isang Bosnian Serb. Ang layunin ng pagpatay dito ay maihiwalay mula sa kontrol ng Austria ang mga probinsya ng South Slav at mapagkaisa ito bilang isang Yugoslavia. Ang pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand ay nauwi sa isang buwang deliberasyon at pagpapalakas ng kanya-kanya nilang militar. Mula sa mga makapangyarihang bansa sa Europa, ito ay tinawag na July Crisis, kung saan nagkaroon na ng mainit na tensyon sa loob ng Europa. At noon namang July 23, ibinigay ng Austria-Hungary sa Serbia ang isang ultimatum kung saan nakasaad dito ang mga kahilingan na dapat gawin ng gobyerno ng Serbia. Ngunit
Hindi lahat ng nakasaad sa ultimatum ay katanggap-tanggap. Ang totoo niyan kapatid, pagsisikap lang ito para pukawin sila patungo sa isang digmaan. May dahilan din kung bakit pinadala ang ultimatum. Halos isang buwan na ang nakakalipas matapos mapatay ni Archduke Franz Ferdinand. Kinababahala kasi nila na kapag nagkagulo, baka makisali ang makapangyarihang imperyo ng Russia. Kaya bago sila gumawa ng hakbang, sinigurado muna ng Austria-Hungary na tutulungan sila ng Germany o ni Kaiser William II bago sila magdeklara ng digmaan laban sa Serbia. Nang makarating ang ultimatum sa Serbia, tinanggap naman nila ito. Bukod lamang sa isang kondisyon, ito ay ang ika-6 na ultimatum kung saan nakasaad dito na papayagang makialam ang Austria-Hungary sa ginagawang imbestigasyon na may kinalaman sa pagpatay ni Archduke Franz Ferdinand. Ngunit hindi sumang-ayon ng Serbia dahil labag na ito sa kanilang konstitusyon at labag na din sa kanilang soberanya. Dahil sa pagtanggi ng Serbia, itinuring ng Austria-Hungary na direktang pagtanggi ito sa ultimatum na kanilang binigay. Kaya naman, nang masigurado ng Austria-Hungary na susuportahan sila ng Germany, agad itong nagdeklara ng isang digmaan laban sa Serbia. Dahil dyan, ang kapayapaan sa loob ng Europa ay naglaho na parang bula. Nalaman agad ng Serbia na gegerahin sila ng Austria-Hungary. Humingi ngayon ng tulong ang Serbia sa imperyo ng Russia para ipakita ang kapangyarihan ng Russia at bilang kaalyado nito, pumayag ang Russia sa hinihinging tulong ng Serbia. Nagumpisang kumilos ang Russia patungo sa digmaan para suportahan ng Serbia laban sa Austria-Hungary. Pero dahil nga may mga kanya-kanya silang kaalyansang bansa sa Europa, marami ang apektado kapag ang dalawang bansa ay nagkagulo. Dahil sa agarang pagkilos ng Russia, ang ilang mga bansa tulad ng Britanya at France ay agad ding kumilos at nagdeklara ng digmaan. August 1, nang magdeklara ang Germany ng digmaan laban sa Russia dahil ito sa pagtitipo ng hukbo ng Russia sa border ng Germany. Dahil dito, noong August 4, kumilos at naghanda din ang mga militar ng Austria-Hungary. Noong August 2 naman, sinakop ng Germany ang Luxembourg. Kinaumagahan nito, August 3, nagdeklara ang Germany ng isa pang digmaan laban sa France. Ang mga militar ng France ay tumungo na sa kaalyadong bansa nito, ang Russia. Ang Germany naman ay patuloy lamang sa pagkilos nito. August 4, sinakop ng Germany ang Belgium, ngunit nakiusap ang Britanya na igalang ang nyuralidad ng Belgium tulad ng nakasaad sa 1839 Treaty of London. Ngunit hindi sumang-ayon ang Germany, kaya't ang Britanya ay nagdeklara na din ng digmaan laban sa Germany. Sa loob ng isang linggo, ang Russia, France, Belgium, Britanya at Serbia ay magkakakamping nilalabanan ang Germany at Austria-Hungary. At dito na nga nag-umpisa ang unang digmaang pandaigdig. Makalipas ang ilang mga araw, mga linggo, nakisali na din ang Japan para suportahan ng Grand Britanya. Sumunod na dito ang Italia at Estados Unidos. Nakisali na din sa digmaan ng Italia. Ito ay ang orihinal na miyembro ng Triple Alliance, kabilang ang Germany at Austria-Hungary. Pero noong 1915, matapos masira ang ugnayan nila, kumampi ito sa kabilang panig. Habang ang Estados Unidos naman ay neutral lang, walang kinakampihan, ngunit nagsusupply ito ng mga armas pandigma. At yun na nga, dumating ang araw na inatake ng Germany ang mga barko ng Estados Unidos at dito nagdeklara ang Estados Unidos ng isa pang digmaan laban sa Germany noong April 6, 1917. Napakarami ang mga bansang nakisali sa digmaan na ito at alam mo bang mahigit 4 na taon tumagal ang digmaan. Hindi ang pagkamatay ni Archduke Franz Ferdinand ang dahilan ng digmaan, kundi ito ang mitya na sumindi para matuloy ang unang digmaang pandaigdig.
So kapatid, nakita mo na ang kwento ng unang digmaan. Nagustuhan mo ba? Pa-like at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming salamat. I'm out.